At dahil na din sa malawakang pagsabog ay labis na nakaramdam ng pagkamangha ang mga patay gutom sa lugar habang ang iba naman ay tila natakot sa kaganapan lalo na yung rockstar na naka-sunglass kahit di naman gwapo. Makikita namang tuwang-tuwa si Joe Yan sa ginawa ng mayabang na si Ling Yu gayong buong akala talaga ng batang ito na alam ng hangal kung nasaan ang mga ancient inscription subalit ang di niya batid ang nanlambang lamang ang hangal. Nakangiti lamang naman sa isang gilid sina Gu Yunlan at Gu Yunyan habang nakatingin kay Joe Yan na tila pa mga proud din sa ginagawang pagpapakitang gilas ng mayabang nilang kaibigan. Ayon naman kay Huyan Joe na gaya daw ng inaasahan nila sa nag-iisang disciple ng Divine Swordsman ang agad na makaisip ng solusyon sa kahit anong problemang kakaharapin nito, di na din daw siya nabigla pa na agad na nalaman ni Ling Yu kung nasaan ang mga patibong dahil sa talino nito bilang isang cultivator kahit na ang totoo ay nakalambang lamang ang hangal ng ilan sa mga ito. Makalipas naman ang ilang sandali ay unti-unti na ding hamupa ang makapagnausok sa kanilang harapan na nagawa ng sunod-sunod na pagsabog. Kung saan ay tumambad sa atin ang nakakarimarim na pagmumuko ng hangal na saksakan ng yabang habang nagawa pa nitong bumuntomang hininga sa pag-aakalang na solusyonan na nito ang kanilang problema patungkol sa mga trap sa kanilang landas na lalakaran. Ipinakita naman ang ating bida na tahimik lamang na nakatingin sa mayabang na si Ling Yu na tila ba nasa malalim na pag-iisip sa mga bagay-bagay. At ayon mga sa ating bida na okay na din daw ang naisip na paraan ni Ling Yu gayong magagawa din daw ng paraan nitong madala ang ilan sa dulo ng hallway kung nasaan ang mga kayamanan kahit na medyo mabagal at maproseso ang parang ito. Subalit kung dito lamang daw aasa ang lahat ay malabo pa sa sabaw ng pusit na may makaabot sa dulo gayong kung pagbabasihan daw ang bilang ng mga patay gutom na di papayag magpaiwan ay siguradong meron pa din ang hangal na makakatapak ng mga patibong lalo na at di ito nakikita ng lahat at sa oras daw na mangyari ang ganang aksident ay papi-pariho silang magiging barbecue. Bukod pa daw dito ay didinmate at tago ng ilan ang katotohanang ang nais unahin ng ilang mga hangal ay ang bawasan ang kanilang katunggali sa kayamanan upang masigurado na sa kanila ito mapunta na lalo pang nagpapadelikado kung magpapatuloy sila sa pag-usad ng sama-sama. Maya-maya pa ay nagsalita na din sa likuran si Brother Lei Hong at gaya ng iniisip ni Ye Xinghe ay sinabi nito na kung aasa daw sila sa ganitong klase ng paraan ay segurado daw siyang aabutin sila ng siyam-siyam bago maabot ang dulo ng hallway gayong kailangan pa daw magbawi ng enerhiya pagkatapos ng pagpapakawala ng teknik. Kaya naman sinabi na lamang nito sa ating bida na mas practical pa daw nilang gawin ay ang pag-usapan na lang ang patungkol sa kani-kanilang mga martial arts nang sa ganon ay lumakas pa sila at makapagbahagihan ng teknik sa isa't isa. Na sinagot naman ni Ye Xinghe ng isang katanungan patungkol sa pamilyang kasama ng kanyang brother Lei Hong gayong baka daw may maisip ding ibang paraan ang Lei family at mas mabuting tumulong na lamang doon ang kanyang kaibigan kung sakali. Na tinugunan naman ni Lei Hong at ayon dito na naisip na din daw niyang kausapin sana ang kanyang mga kaklan subalit sa ilang sandali daw niyang pagmamasid ay napansin niyang siya lamang ang nag-iisang nakarating dito mula sa Lei family kaya naman baka daw na-trap na ang iba sa ibang tunnel gayong kung wala daw ang White Fang ng ating bida ay malabong may makaabot pa sa lugar na ito. Ang sinambit naman ni Lei Hong ay tinuwanan lamang ni Ye Xinghe gayong tama daw ang sinabi ng kanyang brother at buti na lamang daw ay isinama niya dito ang kanyang alagang Demon Wolf dahil kung nagkataon daw na di nila ito kasama ay siguradong di din daw nila makikita ang hallway na ito. Ang patungkol naman daw sa mungkahi ng kanyang brother Lei Hong na pag-uusap patungkol sa martial arts ay isang tabi na lamang muna nila gayong napaka-dami daw misteryo ng lugar na ito na gusto niyang alamin at isa pa daw ay madami pa silang ibang time para sa martial arts na sinang-ayunan naman ni Lei Hong. Matapos naman ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy na si Ye Xinghe sa kanyang mga pagsisiyasat sa lugar at napansin niyang ang bawat ancient sculpture sa paligid ay pinagmamulan ng mga gintong linya na nakakonekte sa itaas. At mukhang dito daw nagmamula ang enerhiyang nakalagay sa mga trap gayong wala daw ni isa sa mga ancient sculpture ang walang gintong linya. At dahil na din siguro sa pagkamausisa ay naisipan na nga ng ating bida na suriin ang ilan sa mga ancient sculpture sa kanyang paligid upang alamin ang sekreto ng lugar na kanilang kinalalagyan. Matapos nito ay isinagawa na nga ni Detective Conan Ye Xinghe ang kanyang naisip ang gawin na agad nga ding kumuha ng atensyon ni Xia Yuning na makikitang agad na napalingon sa ating bida. Maging sina Lei Hong at Huyan Zhou ay agad ding napansin ang mga kilos ng ating bida dahilan upang makuha din ito ang kanilang mga atensyon at mapalingon sa ating bida.
Habang si Ye Xinghe naman sa parihong sandali ay makikitang tahimik lamang na nakatitig sa isang ancient sculpture na malapit sa kanya na parabang nakikipag-usap dito. At sa patuloy niyang pagtitig ay napanas na ang kanyang laway subalit meron din naman siyang napansing kakaiba na nagmamula sa bifang na nasa harap ni Ye Xinghe. At ayon sa ating bida na tila kakaiba daw ang linya ng gintong enerhiya na nagmamula dito gayong direkta itong lumalabas sa ulo ng bifang na tila may nais ipabatid. Naisip din ni Ye Xinghe na baka malaki ang papel ang bifang sa mga nakatagong mekanismo ng lugar na dapat daw niyang malaman upang mapagtagumpayan ang mga patibong. At makalipas lamang ng ilang sandaling pananahimik at pag-iisip ng malalim ay napagpayahan na nga ng ating bida na suriin ang paligid ng bifang kaya naman makikita ang mukhang tanggang si Ye Xinghe sa paligid ng ancient sculpture. Dahilan upang matawa si Huyanzhou sa isang gilid at nakangiti pa niyang tinanong si Xia Yuning sa kung ano daw ang ginagawa ng ating bida gayong tila gusto daw ata nitong pagdiskitahang nakawin ang ancient sculpture na ito na napaka-imposibling madala. Samantalang sa parihong sandali ay muling tumigil ang ating bida sa kanyang ginagawang pagsusuri at nasambit niya sa kanyang isipan na napaka-misteryoso daw talaga ng lugar gayong kahit ginamit na daw niya ang kanyang Heavenly Eye Breaker ay di din ito magawang makita ang nakatagong mekanismo ng lugar. Sa pariho namang sandali habang nasa malalim na pag-iisip ang ating bida ay mapapansin ang mukhang butiki at nasambit pa nga nito ng may panghahamak na napaka-impossibly daw para sa gaya lamang ni Ye Xinghe ang makakita ng kung anong kakaiba sa lugar kahit na gaano pa ito maghanap gayong maging ang kanya daw young master na si Ling Yu ay di yun nagawa. Subalit ang mga pang-uuyam naman ng hangal ay malinaw na narinig ni Xia Yuning dahilan upang titigan nito ang hangal ng masama na ikinatakot naman ng mukhang butiking si Han Feng. Sa pariho namang sandali ay muling bumalik ang focus kay Ye Xinghe at sa puntong ito ay iniisip na ng ating bida na gamitan na niya ng star energy ang ancient sculpture upang malaman kung magpapakita ba ito ng kakaibang reaction. At matapos nga nitong makapag-isip sandali ay agad na din niyang isinagawa ang kanyang gustong gawin at makikita na sinubukan na nga ng ating bida na padaluyin ang kanyang star energy sa bifang upang malaman niya ang gusto niyang malaman kanina pa. Makikita nga sa di kalayuan ang pagbagzo ng enerhiyang nagmamula sa ating bida at maririnig pa ang pag-ugong ng bawat wave ng pinapakawalang energy ni Ye Xinghe. At makalipas lamang ng ilang pang mga sandali ay tuluyan na ding nagkaroon ng resulta ang ginagawa ng ating bida gayong makikita sa may bandang dibdib ng bifang ang pagbukas ng isang maliit na butas na napansin din naman ng ating bida. At sa di malamang dahilan ay tila naging seryoso ang mukha ni Ye Xinghe sa kanyang nakita nang titigan niya ito ng bagya na tila ba may kakaiba na nga itong nakita sa ancient sculpture. At habang ang walang nakatingin ay mabilis ding kinuha ni Ye Xinghe ang bagay na kanyang nakita sa maliit na butas sa isang napakabilis na paraan na animoy umiral ang kademunyuhan ng kanyang kamay at gumalaw. Ang kilos namang ito ni Ye Xinghe ay di nakaligtas sa mata ng mukhang butiking si Han Feng gayong kahit na nakapokus pa ito sa pagpapakitang gilas ng kanyang young master ay bahagya pa din itong nasal ayan ang ikinilos ni Ye Xinghe. Ang matalim namang pagtitig ng hangal ay agad ding naramdaman ni Ye Xinghe kaya naman agad siyang umisip ng plano upang mawala sa kanya ang atensyon at paghihinala ng mukhang butiking si Han Feng. At mabilis din itong nagkunwaring walang nakitang kung ano habang nakataas ang dalawa niyang kamay kasabay ng pagsasabing baka daw nag-o-overthink lamang siya sa sculpture subalit wala naman siyang napala sa kanyang mga ginawa. Ang ginawa naman ni Ye Xinghe ay agad na pinagpukusan ng tingin ng hangal na mukhang magnabakaw sa kanto na tila ba sinusuri pa nito kung maniniwala siya sa ating bida o hindi. Mariin ding tinitigan ng hangal ang dalawang kamay ni Ye Xinghe subalit tumambad lamang sa kanya ang walang lamang kamay ng ating bida. At nang mapagtanto ng hangal na tila nagsasabi naman ng totoo si Ye Xinghe ay muli niya itong hinamak habang nakangiti at sinabihan na mabuti daw naman at alam ng ating bida kung saan ito lulugar. Ang lahat naman ng mga pang-uuyam ng mukhang butiking si Han Feng ay muling narinig ni Xia Yuning at agad din itong napatingin kay Ye Xinghe habang walang masabi gayong nakita niyang tila di naman apektado ang ating bida sa hangal nilang kasamahan. Mga ka-idol hangal gusto ko lang sanang isingit ang patungkol sa ating mga upload. Para po sa mga nauumay na sa ating matagalang upload ay humihingi ako ng pasensya gayong di kayang makipagsabayan ni Idol Hangal sa ibang mga nagre-recap dahil cellphone lang ang ating gamit at di din natin afford ang bumayad sa taga-edit. Abangan sa susunod nating video ang mga paliwanag ni Idol Hangal ang mga kapanapanabik na tagpo gaya na lamang ng muling pagsasalita ng misteryusong cultivator kasabay ng mabigat na aura.
Bukod dito ay ibubunyag na din ng makapangyarihang emperor ang tunay na pabuya sa sinumang magtatagumpay na manalo, gayong pampalubag loob lamang pala ang 5 kayamanan sa unahan at napasok na din sila sa isang kompetisyon ng walang kaalam-alam.